Isang dating cabinet member ni FPRRD na ngayon senador ang humihiling para sa kanyang house arrest sa the Netherlands. Sa gitna ito ng umano'y health issues ng dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hinihiling ni Senator Alan Peter Cayetano ang house arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sa isang resolution, hinimok ng dating DFA Secretary ni Duterte ang gobyernong makipag-cooperate sa ICC para sa interim release ng dating Pangulo at pananatili niya sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. Dahil yan sa humanitarian reasons, kung saan 80 years old na si FPRRD at in isolation. Una nang sinabi ni VP Sara na tila butot balat na ang kanyang ama at ang di umano'y last wish niya makremate sa loob ng ICC. Sa resolution ni Cayetano, nakasaad na bahagi ng ICC rules ang pagpayag sa house arrest ng isang nasasakdal at may strict conditions ito sa movement at court appearances niya. Ganito rin daw ang arrangement sa kaso ng isang rebel leader sa Congo noong 2009. Katunayan, maging ang naging detention ni Representative Laila de Lima dati, hinalimbawa ng senador, kung saan nabibisita pa rin daw siya ng relatives niya sa loob ng PNP. Natapos pa ang resolution sa isang call for compassion at pinahiwatig na deserve ni Duterte ang paglaya bilang dating Pangulo. Sabi pa ni Cayetano, marapat lang na kumilos ang gobyerno as soon as possible dahil nasa huli ang pagsisisi. Maikli lang ang sagot ng Malacanang dito. Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Patuloy naman ang panawagan ng Duterte allies sa immediate repatriation ng dating Pangulo. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po dito po yon sa ating bayan. 4 na buwan nang nasa ICC si FPRRD matapos maaresto noong March 11 sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel.